Maagang traffic ang bumungad sa mga motorista sa EDSA Corinthian sa Quezon City. Isa pong puno kasi ang natumba roon. Sugatan ang dalawang rider ng motorsiklo na saktong dumaraan nang nabuwal ang puno ng Nara. Agad namang sinimulan ang pagtatanggal ng puno. Hindi naman naapektuhan ang biyahe ng EDSA Carousel. Tiis-tiis muna ang ilang taga Las Piñas City, pati Imos at Bacoor sa Cavite. Ngayong nagsimula na ang araw-araw na kalbaryo nila sa tubig. Sabi ng nakausap kong may-ari ng karinderya sa Las Piñas, tiyak na lalaki ang gastos niya sa 13 oras kada araw na walang tubig hanggang August 8. Mapipilitan rin kasi siyang magpa-deliver ng tubig. Kwento naman sa akin ng iba pang residente, sanay na raw sila sa dalas ng nawawalan ng tubig sa kanilang lugar. Nag-iipon na nga raw sila ng tubig kahit walang abiso. Ayon sa Maynilad, bunsod ang water interruption ng pagpapalit ng mga ultrafiltration membranes sa putatan treatment plant sa Muntinlupa. Kadalasan daw ay pinapalitan ito matapos ang 5 hanggang 7 taon. Pero dahil sa dumi ng tubig, kinailangan na itong palitan kahit 4 na taon pa lang. Nasagip ang isang menor de edad na ibinubugaw umano sa Quezon City. Nabisto ito ng nanay ng biktima sa pamamagitan ng chat messages ng anak at ng itinuturong bugaw. Balita hatid ni James Agustin. Sinagip ng mga pulis ang 14 anyo sa babae sa follow-up operation sa apartheid sa Novaliches, Quezon City. Arestado ang bugaw umano at ang kliyente. Ang pag-aresto ay kasunod ng pagsusumbong sa pulisya ng nanay ng biktima matapos niyang madiskubre ang palitan ng mensahe ng kanyang anak at ng itinuturong bugaw. Natunto ng kinaroroonan ng sospek sa tulong ng GPS. Nabuksan ko po yung account niya sa cellphone ko. Doon ko po nalaman yung mga conversation nila ng dalawa. Parang pinipilit niya po na para daw po pang daw ng bahay, kaysa ganito, ganun. Pagdating namin sa apartel, nakita nung bugaw, nandun siya sa lobby kasi naka-check-in sa loob yung suspect, saka yung minor na 14. Tumakbo yung bugaw, kinatok yung bata, andyan yung nanay mo. Itong bugaw, allegedly, ito, yung mga bata na pag-alagala sa lansangan, mga naglayas, ito yung mga prospect niya na bibiktimahin, kakaibiganin, at inaalok ng ganitong-ganito ang trabaho in exchange sa certain amount ng pera. Tinanong namin ng mga sospek kaugnay sa mga aligasyon sa kanila. Nagpasama lang po talaga siya, pero di ko po alam na minor. Pero yung kaibigan ko, sabi ko, tinanong ko siya kung ilang taon, gano'n. Sinabi niya na, ganito na yan, pero di ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Pasensya na po kung nagawa ko man po yun. Magulo. Alam niyo kung minor de edad yung babae? Tinanong ko naman, sir, hindi naman po siya sabi niya po sa akin, sir, 19 siya. Hindi ko po alam na minor de edad. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 habang itinuturong kliyente ay may karagdagang reklamong statutory rape. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balak daw ulit mag-import ng karning baboy ng Department of Agriculture ngayong pong taon. Yan ay dahil problema pa rin ang lokal na supply dahil po sa African swine fever. Paraan daw yan ng DA para maiwasan ang shortage at pagsipa ng presyo. Ayon naman sa Pork Producers Federation, kung aangkat ulit ng karning baboy, huwag na raw umasang makakabangon pa ang hog industry mula sa ASF. Palugi na raw magbenta ngayon ang hog raisers dahil bumabaha sa merkado ang imported frozen pork. Dati nang sinabi ng DA na nagbibigay ito ng ayuda sa mga backyard raiser. Alamin na po natin kung saan sa ang panig ng bansa uulan ngayong pong araw sa tulong ng GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Katrina? Salamat, Connie. Magandang umaga mga kapuso. Magdamag na inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila kagabi. Gaya sa may bahagi ng Marcos Highway na manaka-naka hanggang sa malakas na pag-ulan ang naranasan. Hanggang katamtamang ulan naman ang naitala sa bayan ng Samal sa Bataan. Paminsan-minsan ay gumuguhit pa ang kidlat kasabay ng ulan. Ang pag-uulan sa Metro Manila, Bataan at nalalabing bahagi ng Central, Southern Luzon kasama ang Visayas ay epekto nga ng hanging habagat ayon sa Pag-asa. Posible muli ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa.
Sa mga susunod na oras, uulanin pa rin ang Kamaynilaan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din ang pag-uulan sa iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Sa San Juan, Ilocos Sur, isang bahay ang nasunog matapos tamaan ng kidlat. Kwento ng may-ari ng bahay, kumakain sila nang makarinig ng malakas na pagsabog. Nagliparan daw ang kanilang mga gamit sa kusina, kaya dali-dali silang lumabas ng kanilang bahay. Pagbalik nila, nasusunog na raw ang kanilang bahay. Ayon sa otoridad, posibleng ang tinamaan ng kidlat ay ang antena ng telebisyon na nasa second floor. Mataas din daw ang lokasyon ng mismong bahay. Panawagan ng BFP para maiwasan ang kaparehas na insidente, i-unplug ang appliances at iwasang gumamit ng gadget kapag kumukulog at kumikidlat. Plano ng pagsamasamahin o gawing integrated ang drainage system sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, yan ay para masolusyonan na ang palagiang problema ng pagbaha kapag maulan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Katamtaman lang ang buhos ng ulan kagabi, katulad dito sa isang bahagi ng Marcos Highway. Mabuti na lang dahil kapag lumakas-lakas pa, bumabaha na sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Bagay na nangyayari dahil sa pagbabara sa mga kanal at estero na daluyan sana ng naiipong tubig mula sa ulan. Ilan sa mga hakbang para maiwasan ito ang mga cleanup drive sa mga estero. Ang epekto nito katulad ngayon sa nakikita sa Estero de Magdalena sa Maynila, nakapansin-pansing walang lumulutang na basura. Pero hanggang saan naabutin ng cleanup drive kung patuloy pa rin ang pagtaas ng populasyon at kasabay nito ang pagdami ng basura. Ayon sa street sweeper na si Emelita Consolacion, nakakaipon siya ng isang sakong basura tuwing umaga sa mga kanal malapit sa Estero de Magdalena. Minsan, nung magbaha, gaya yun dyan, may barado dyan sa area ko. Oh. Pero kung makaya naman namin kutkutin, makutkot naman namin. Pero madalas talaga may bara. Mga putik na siguro yun. Mas maganda talagang tatanggalin ng bara. Para hindi babaha ang Manila. Ang pangmatagalang solusyon sa baha ang tinalakay ng MMDA at ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa kanilang roundtable discussion para sa 50-year Metro Manila Drainage Master Plan. Pakay nitong bumuo ng integrated drainage system para tiyakin na tuwing masama ang panahon, may dadaluyan ng tubig mula sa ulan at mabilis itong huhupa. Ano ang plano mabubuo, kailangan daw ng kooperasyon ng publiko na hindi magtapon ng basura kung saan-saan. Sabi naman ng street sweeper na si Norma Corvo, napansin niya na kumpara dati, nabawasan na mga walang pakundangan nagtatapon ng basura sa lansangan. May naman kumukuha ng basura dito sa estero. At saka wala nang nagtatapon ng kabundok talaga ng basura. Isa rin sa plano ng mga LGU ang relokasyon ng mga nakatira sa gilid ng mga estero. Pero gaya sa ilang bahagi ng Estero de Magdalena, naantala lalo dahil sa COVID pandemic. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa sports, muli hong nakakuha ng medalya sa international stage ang Olympic pole vaulter na si Ernest John o EJ Obiena. Sa kanya pong paglaban sa 2023 Ostrava Golden Spike sa Czech Republic, wagi si EJ ng bronze medal. Nakapag-clear siya roon ng 5.90 meters. Nakalaban niya sa kompetisyon ang pambato ng Sweden at Australia. Sa July 2 naman, ang kanyang sunod na laban sa Sweden at sa July 7 sa France. Laging magkadugtong ang mga usapin ng gutom at presyo ng mga bilihin. Kaya hindi may kakailang lagi itong tinututukan ng kahit sinong nakaupo sa Malacanang. Sa unang taon ng Administrasyong Marcos Jr., ano na nga ba ang nangyari sa usaping ito? Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The aspiration is 20 pesos. I don't know. I think if we work very hard at it, baka maabot natin yun. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi, pangarap niyang mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Halos isang taon sa pwesto, pangarap pa rin niya. Dahil ang pinakamurang bigas na nasa 25 pesos per kilo, pamorningan kung pilahan minsan dahil sa limitado ang supply at nabibili lang sa ilang Kadiwa store. Sa ibang Kadiwa store, 44 pesos ang isang kilo ng bigas. Dahil lalong mahal sa palengke, dinadagsa ang mga Kadiwa store. Sabi ni President, bababa. Siguro hindi pa panahon. Mag-iisang taon pa lang naman siya, di ba?
babawi na lang siguro sa susunod. Mula sa 37 pesos and 50 centavos hanggang 38 pesos na kilo ng regular milled rice sa Metro Manila nung simula ng termino ng Pangulo, umabot ang kilo ng bigas sa 46 pesos nitong Mayo. Nakakaiyak din ang pag-arangkada ng presyo ng sibuyas na umabot pa sa 700 hanggang 800 pesos noong Disyembre, bago unti-unting nagmura nang pumasok ang mga imported at nagsimula ang pag-ani ng lokal na magsasaka sa pagpasok ng 2023. Animoy pumait naman ang presyo ng puting asukal na umabot pa sa 138 pesos ang kada kilo nitong Pebrero. May paliwanag dito ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Nagbubukas na uli ang ekonomiya, mukhang hindi nakasabay ang produksyon natin sa ating ekonomiya. So marami ang namimili, marami silang mga pangangailangan ngayon, pero kulang ang available na mga goods na nabibili ng ating mga mamimili. Dumagdag pa sa pasanin ng mga Pinoy ang impluwensya ng pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang dagok ng Ukraine-Russia war sa global food supply, damang-dama sa unang taon ni Pangulong Marcos. Nariyan din ang serye ng paggalaw ng presyo ng langis, bagamat unti-unti itong bumaba. Kaya naman ang bilis ng pagmahal ng bilihin o inflation ng antas ay nasa 5.4% noong May 2022 o bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos, pumalo sa 8.7% nitong Enero na 14-year high bago bumagal sa 6.1% nitong Mayo. Higit na mataas ito sa target na 2 hanggang 4% inflation. Global talaga itong nangyayari, no? Global. So tumaas yung presyo ng gasolina because of the war. Okay? Pero ngayon pababa na. Kasi nakaka-adapt na rin ang mga bansa. Kaya ang piso noong 2018, parang 87 centavos na lang daw noong Nobyembre nung nakaraang taon, kung mga mabibili lang ang pag-uusapan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nakikitang mananatiling nasa average na 5.5% ang inflation sa taong ito, bago bumaba sa tinatayang 2.8% sa susunod na taon. Mas maagang pagbaba naman ang tansya ng Finance Department. By the first quarter of next year, baka nga mag-hit sa below 2 siya ang inflation. Kabilang sa hakbang kontra inflation ng gobyerno ang pagtataas ng interest rates para kumonte ang mangungutang, dumami ang mag-iimpok at kumonte ang gagastos na magpapamura ng bilihin. Naglunsad din ang Kadiwa Stores. Pinagpaliban din muna ang planong pagtataas ng premium ng PhilHealth at ang taas pasahe sa LRT. Naging tila remedyo rin ng administrasyon ang pag-i-import, pero babala na ekonomista, pansamantalang solusyon lang ito. Import sila ng bigas, nag-import sila ng mga isda. So nakatulong yon. Pero ang problema doon, yung pangmatagalan. Kapag hindi nakasabay ang ating agrikultura, ang ating fisheries doon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, sa pangmatagalang epekto nito, masisira ang ating mga agrikultura. Magiging depende tayo doon sa mga ini-import natin sa ibang bansa. Delikado yon. When you do policy, you think of what's good for the greatest number. Okay? Always. No? So for example, yung sa rice, no? Concerned tayo doon sa rice farmers. But what about the 110 million Filipinos na nag-sacrifice? So if you allow them, if you will allow them to import the requirements, mas affordable ng masa. Komplikadong usapin pero malapit sa sikmura ang usapin ng inflation dahil para sa marami nating mga kababayan na sakto lang ang kita o kaya ay kulang pa nga, nangangahulugan ito na mas kaunti ang mabibili ng kanilang pera at lalong masasadlak sa hirap ang kanilang pamilya. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto, Connie, naalala mo ba yung moment na pinakilala mo si Chris sa iyong family? Of course. Pamanhikan ba to? Pamanhikan, correct. Of course, iyan talagang ubod ng saya na may kahalong kaba. Maraming pagkain at maraming picturan. Talaga naman malabutas ng karayom yung kailangan mong daanan ng isang lalaki, di ba? Kapag meet the parents. Totoo yan. Pero ito may isang tila nag-quiz pa. Alam mo dapat ng mga muscle. Opo. Muscle of the shoulder. Shoulder, left side po.
Ang lunch date ng magkasitang Scad del Pilar at Juliana Esguera kasama ang tatay ni Juliana ay nauwi sa tila pa-quiz. Cardiologist ang tatay ni Juliana at small talk lang naman daw nito sa nobyo ang human anatomy. Ayun naman, alam din daw kasi ito na dapat ni Scott dahil nag-aaral siya ng physical therapy. Ayon pa kay Juliana, hindi naman daw yon ang first meet-up ng dalawa. Ang lunch date, pagpapaalam din daw ni Scott na ipakikilala na si Juliana sa kanya namang magulang. Sa iba pang balita, mananatili raw na presidential advisor ang na-disbar na abogado na si Larry Gadon. Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi maapektuhan ang kanyang trabaho bilang presidential advisor for poverty alleviation ang estado niya bilang isang abogado. May urgent matters na raw na kailangang tugunan ni Gadon sa anti-poverty programs ng gobyerno. Naniniwala raw ang Pangulo na magiging maayos sa kanyang trabaho si Gadon. Kahapon, inanunsyo ng Supreme Court na disbarred na o tinanggal sa listahan ng mga abogado si Gadon. Kaugnay po yan sa viral video noong 2021 kung kailan paulit-ulit niyang minura at binastos ang isang mamamahayan. Sabi ni Gadon, maghahain siya ng motion for reconsideration. Postpone ang tour ni Queen of Pop, Madonna. Ayon sa kanyang manager, nasa ICU si Madonna dahil sa isang bacterial infection. Sa July 15 sana ang simula ng kanyang celebration tour para sa kanyang 40 years sa industriya. Bumubuti naman na raw ang kalagayan ni Madonna pero kailangan pa rin niyang magpagamot. Hindi rin muna tutuloy si Madonna sa iba pa niyang commitment. Kanselado rin muna ang world tour ni Someone You Loved singer Lewis Capaldi dahil ito sa epekto ng kanyang Tourette syndrome. Sa isang music festival sa UK nitong weekend, nahirapan siyang tapusin ang kanyang performance. Kaya nagpasalamat siya sa fans na to the rescue para tapusin ang kanta. Sa isang letter ni Lewis sa social media, sinabi niyang naging obvious na kailangan niya munang magpahinga. May nakatakdasan ng concert ang singer sa Pilipinas sa July 27. Kumpirmado ng aalis si Mamamoo member Wasa sa agency niyang RBW. Yan ay matapos mag-expire ang kanyang kontrata sa talent agency. Ayon sa RBW, mutual decision ito. Nagpasalamat ang agency kay Wasa at hiniling sa Mumus ang patuloy na suporta para sa kanya. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na ang 22-year-old fencer na si Maxine Esteban kaugnay sa pagpalit niya ng nationality at pag-represent sa bansang Ivory Coast. Nitong nakaraang buwan lang, lumipat ang bansa si Maxine para sa pangarap niyang makapasok sa 2024 Paris Olympics. Sabi ni Maxine, matter of self-respect ang kanyang naging desisyon. Anya, ginawa niya ang lahat para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na kasama ang Pilipinas. Dagdag ni Maxine, maraming pwedeng matutunan ng atletang Pilipino sa naging karanasan niya. Ngayon daw ay nasa tamang kondisyon na siya para lumaban sa Paris 2024. 4 na beses nang nag-uwi ng medalya para sa Pilipinas si Maxine sa Southeast Asian Games. Siya rin ang highest-ranked Filipina fencer. Aminado naman ng Philippine Olympic Committee na may mga alok sa atleta ang ibang mayayamang bansa na hindi kayang tapatan ng Pilipinas. Hindi naman natin mapigilan yung dream ng bata na to be in Olympics, to qualify. If that's the best solution or the best channel yung nakita niya, so why not? Ba't ko naman pipigilan yung paglipat niya? Marami na raw ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon pero marami pa ang dapat gawin lalo na sa ekonomiya. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. At may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, isang araw bago ang kanyang unang taon sa pwesto, incomplete ang gradong ibinigay ng Pangulo sa kanyang sarili, partikular bilang kalihim ng Department of Agriculture. Work in progress ayon sa Pangulo ang trabaho ng kanyang administrasyon na magdiriwang ng unang taon bukas, June 30. Sa sektor ng agrikultura, sinabi ng Pangulo na kailangan itama ang 4 na dekadang pagpapabaya. Marami rin ang nagbagoan niya sa international situation at kailangan patuloy na mag-adjust. Pero pag umalaki ng Pangulo, nakapaglatag ng systemic changes para maging mas agile o mas maliksi at mas resilient ang ating ekonomiya.
Iba na rin daw ang tingin ng mundo sa Pilipinas ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon, lalo na bilang isang investment destination ng ASEAN. Pero aminadong Pangulo, nariyan pa rin ang mga problemang hinaharap natin tulad ng inflation o mataas sa presyo ng mga bilihin, at binanggit din niya na patuloy ang negosasyon sa Tripartite Wages and Productivity Board para matulungan ang mga maliliit na manggagawa. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Delivering of promises is a work in progress. It's not something that you say, tapos na, I finished it. This is an ongoing process. Samantala ko, nagsalita rin ng Pangulo tungkol sa issue ng Afghan refugees na nais dalhin ng Amerika sa Pilipinas. Paglilinaw ng Pangulo, wala pang kasunduan at patuloy itong pinag-aaralan dahil batid daw ng pamahalaan ng posibleng security considerations at marami pa raw detalye sa plano ang kailangang plansyahin. Connie, panauhing pandangal ang Pangulo sa paglulunsad ng Kanegosyo Center dito sa Parañaque, isa itong kiosk at online app na pwedeng magamit ng mga maliliit na negosyante o mga nais magsimula ng maliit na negosyo na may serbisyo sa business coaching, registration assistance at microfinancing o pautang na mula 5 hanggang 50,000 piso. Bilang isang malaking bahagi ng ating ekonomiya, malaking tulong ayon sa Pangulo ang mga ganitong proyekto para sa mga MSME na bumubuo ng 99% ng ating mga negosyo at nagbibigay ng trabaho sa 60% ng mga manggagawa sa buong bansa. Samantala, Connie, mula dito naman ay nagtungo ang Pangulo sa isa pang event. Ito naman ay para sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng Philippine Coconut Authority. Ang coconut industry ay isa sa mga umaasang mabubuhayan, lalo't kalihim din ng Department of Agriculture, si Pangulong Marcos. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Adriano, maglayan right! Trang-trang-ga! Yeah, lots of words, but Ayan, umariba po ang isang grupo ng mga batang beshi sa Bohol na kung tawagin ay Marcot Seedlings. Nasa edad 10 hanggang 13 po sila. Pak na pak sila sa pagrampa ala beauty queen sa kanilang videos online. Mula casual round, swimsuit hanggang national costume. Pinusuan din po ang kanilang dahon dress na eco-friendly. Naging posible po ito sa support ng kanilang mga magulang at mga choreographer. Ayon sa Marcot Seedlings, inspirasyon po nila ang Pinay Beauty Queens. Nasa Pilipinas ang traveling exhibit ng mga gawa ng Italian painter at sculptor na si Michelangelo. Yan ang Michelangelo Sistine Chapel, the exhibition. Sa tulong ng teknolohiya, mas lumitaw ang mga karakter sa kanyang pinakatanyag na obra. Sa exhibition, makararamdam daw ng bibisita na nasa loob talaga sila ng Sistine Chapel. Mula July 1 hanggang September 30, bukas ang exhibit sa Pasig. Ito ang unang beses na bumisita ang exhibition sa Southeast Asia. Samantala, kamustahin na po natin ang mga paghahanda sa Kamara para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Kaya balang marami sa paglilinis sa loob at labas ng Batasan Pambansa para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 24. Gumamit pa ng crane ang ilang trabahador para malinis ang fasad ng gusali. Sa loob, iba't ibang paghahanda ang isinasagawa. Kasama na rito ang closed-door meeting ng ilang opisyal ng Kamara at mga ahensyang kasama sa preparasyon gaya ng PNP. Inaasahang ilalabas din ng Kamara sa mga susunod na araw ang guest list para sa SONA. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, siguradong imbitado si Vice President Sara Duterte, mga dating Pangulo at ang Diplomatic Corps. Nauna nang nilinis at inayos ang session hall kasabay ng pagkakabit ng higanteng batawat sa likod ng podium ng speaker matapos itong labhan at plantsahin. Sa ngayon, Connie, hinihintay natin matapos yung closed-door meeting para sa seguridad na ipatutupad sa SONA. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Kaugnay naman sa Adjusted Water Allocation ng National Water Resources Board na hiniling ng MWSS, kausapin natin si NWRB Executive Director Severino David Jr. Severino David Jr. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Rafi, at sa ating mga tagapakinig at tagapunod po ng iyong programa. Opo. Ano po yung naging pamantayan nyo para mapagbigyan niya ang MWSS sa hiling nito na 50 cubic meters per second water allocation sa Metro Manila?
Ang una po, ang tinitingnan din natin yan is hanggat maaari po sana, hanggat maaari sana ay maiwasan pa rin at patuloy pa rin ang maiwasan yung mga water interruption ng kababayan natin dito sa Metro Manila. At isa po yan sa kinoconsider natin. At pangalawa po ay yung kasalukuyang sitwasyon po natin sa Angat Dam. Na sa ngayon kasi po ay medyo pababa pa rin siya. Patuloy po siyang bumababa. At umaasa po tayo sa mga susunod na linggo ay magkaroon na ng mga sapat na pag-ulan para ma-recharge po. At andyan pa rin po yung napipintong advisory ng Pag-asa, itong napipintong El Nino na baka makapekto ito sa bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon. Kaya kailangan na rin po nating simulang i-manage yung kasalukuyang supply po natin. Kaya sa ngayon po ay ginrant ng NWRB yung 50 cubic meters per second na alokasyon po ng NWSS para po dito sa Metro Manila. Hanggang kailan kayo tatagal ito at anong nakikita nyong direksyon sa water allocation sa mga susunod na buwan? Ano yung mga tinitingnan nyo para bawasan pa ito kung sakali? Ang tinitingnan po natin dyan ay yung pag-ulan. Ito po sinasabi na Pag-asa na magkakaroon tayo ng mga normal na mga pag-ulan. At sabi nga po, kung bago magkaroon talaga ng impact ng El Nino, medyo mataas po sa normal ang mga pag-ulan, ay yan po ang minomonitor natin. Kung ito mapag-ulan na to ay makakatulong doon po sa recovery ng Angat Dam na kasalukuyan ay nasa 182.8 meters. Halos mga kulang-kulang na 3 meters na lang po siya doon sa 180 cubic meter level po na Angat Dam. Kaya yan po yung tinitingnan natin sa ngayon. Kung magpapatuloy po na mabababa siya, ay isa sa mga intervention din po natin kinokonsidera ay mag-adjust ng mga allocation po. Base po sa inyong monitoring, kumusta yung water consumption dito po sa Metro Manila? Meron po ba tayong ganitong datos? Ang nagmo-monitor po niyan NWSS, pero ito pong mga panahon ng tag-ulan ay umasa po tayo, medyo bababa po yung demand, kasi nga po may mga alternatibong pwedeng magamit po, lalo po yung mga tubig ulan na pwede pong magamit ng kababayan natin sa ibang pangangailangan po sa kanilang mga kabahayan po. Ano pong augmentation measures yung ginagawa nyo bilang paghahanda sa paparating na El Nino? Yung pong mga, una po, yung mga deep well po, pinayagan natin ng NWSS, mga concessionaires na i-operate po yung mga deep well para po makadagdag ng tubig na pwede mapagkunan ng tubig bukod po dito sa Angat Dam. At yung pong mga concessionary naman ay yung paggamit po ng mga pag-recover ng tubig mula po sa kanilang mga water treatment facilities ay isa rin po sa mga mangilan-ilan sa mga intervention. At yung pong accelerate yung pagsasaayos po ng mga leakage or mga tumatagas sa sistema ay isa rin po sa nakikita natin na makakatulong sa pag-recover. At itong mga kababayan natin, Rafi, itong ay tingin natin malaki po ang may tutulong nila sa tamang paggamit at pagtitipid po ng paggamit ng tubig. Lalo po itong panahon na baka pumasok po yung El Nino ay malaki po may tutulong nila pag ito po ay naisagawa sa mga kanya-kanyang kabahayan po. Nabanggit niyo po yung paggamit ng deep well. Ano pong pamantayan nyo rito? Kasi sinasabi nakaka-apekto na sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, yung paggamit o pag-exhaust natin ng ating water tablet, underwater tablet. Ano pong reaction nyo rito? Opo, may mga areas po tayo dito sa Pilipinas na kailangan talaga na po natin i-manage, particular po itong mga aquifer or mga deep well para po yung patuloy na pagbaba ng mga water table natin na nandun sa mga aquifer po natin. At kaya nga po itong mga deep well na pinapayagan natin dito sa Metro Manila, kagaya para po sa concessionary at NWSS, ay ito po ay pansamantala na po natin pinapayagan pag malaki po ang pangangailangan at kinukulang po ng tubig, lalo po pag panahon na medyo mababa po ang mga dams. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang tanghali po. Si NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
Madlang kapuso, nangyari na ang itinuturing na pangmalakasang plot twist ng taon dahil ang noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime, opisyal nang nasa GTV channel ng Kapuso Network. Pinagtibay ito sa isang grand contract signing sa hanay ng Kapuso Network. Dumating sina Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang GMA Network Inc. executives. Ayon kay Attorney Gozon, sa pamamagitan daw ng collaboration na ito, matutuldukan na ang tinatawag na network war. Siguro pwede na nating sabihin ngayon, without any fear of contradiction, na yung kompetisyon o yung tinatawag ng mga media practitioners na TV war is finally over. At ang talagang makikinabang nito ay yung mga, of course, yung mga manonood. Gusto kong sabihin sa pagkakataong ito, kung hindi ko pa nasasabi before, na malagod naming tinatanggap ang popular program na It's Showtime. I'm as excited as everybody and very happy na sa wakas, we entered into a new agreement with ABS-CBN, which only proves that the partnership is strengthening, it's deepening. There may be some more collaboration that can happen in the coming months or year, no? And I think this is the start talaga na unified ang TV industry. Sa hanay naman ng Kapamilya Network, dumating si ABS-CBN Corporation Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vitanes, Officer in charge of Finance Group Paul Piedad, at iba pang mga namumuno sa ABS-CBN. Pinasalamatan ni Katigbak ang kabutihan ng Kapuso Network sa pagbibigay ng bagong tahanan sa kanilang noontime show. Sa lahat ng aming kapuso, sa pagtanggap niyo sa Showtime at sa pagyakap niyo muli sa ABS-CBN. Thank you for your kindness, GMA. Nauna nang nagkaroon ng iba't ibang collab ang GMA at ABS-CBN sa mga nagdaang taon. Kabilang na ang pagpapalabas ng mga pelikula ng Star Cinema sa GMA. Pati na ang primetime series na Unbreak My Heart with View Philippines. Ganon din ang pagpapalabas sa I Want TFC na mga shows ng Kapuso Network. At ngayon nga ang paglipat ng It's Showtime sa GTV. When we do this, I believe that we will be able to give out more content that is relevant, more content that is entertaining, and it's really for the Filipino viewers all over the world. Talagang dynamic ang ating landscape ngayon, and I think ang sabi nga ng karamihan, di ba, ang magbe-benefit naman dito talaga ang audience. They have more options now. Emosyonal naman ang mga host ng programa na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Ogie Alcacid, Ami Perez, Jong Hilario, Kim Chiu at iba pa. Sa pagkakataong ito daw kasi, nanaig ang puso sa pagpapatuloy sa kanila ng GTV. At sa July 1, expect an unkabogable opening number sa araw na yun. I'm going to prepare my singing voice. I'm just very, very excited for July 1. I think it's such a remarkable and memorable and historical moment. Puspusa ng preparations ng Showtime para sa July 1 kasi just like the other opening numbers na ginagawa namin pag may major events sa Showtime, hindi naman namin sinasayang yung pag-ere namin. At syempre, knowing me, ayoko naman ng putyo-putyo. Magsisimula ng mapanood ang It's Showtime sa Sabado. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pagsabog po sa isang Korean restaurant sa isang mall sa Calapan Oriental, Mindoro. Nangyari yan bago mag-alas 11 ng umaga. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang mga nakaparadang sasakyan sa harap ng restaurant. Lumikas agad ang ilang tauhan at customer. Sa ulat ng Philippine Information Agency, Oriental Mindoro, hinihinalang gas leak ang sanhi ng pagsabog.
Patuloy ang investigasyon ng BFP. Wala pang pahayag ang may-ari ng restaurant. In-archive muna ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang murder case laban kina dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag at dati niyang Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. Kaugnay po ang kaso sa pagpatay sa middleman na si Cristito Villamor Palania. Ayon sa Korte Suprema, in-archive ang isang kaso kung nananatiling at large ang mga akusado 6 na buwan matapos mailabas po ang arrest warrant para sa kanila. Posible naman daw na ma-revive ang kaso kapag nagmosyon ang nagreklamong panig. May alok na po na 3 bilyong pisong pabuya ang DOJ sa sino mang makapagbibigay impormasyon at ikadarakip ng 2 dating opisyal. Ito naman, Rafi, maiba tayo ha. Ano ba yung paborito mong ice cream flavor? Ako kasi vanilla, ikaw? Chocolate. Wow, okay. Pareho kayo ni Maris. Oo. Meron sa London, hindi ba? Okay. O, kakaibang cravings daw pagdating sa ice cream yung flavor dyan. Naku, ang ino-offer kasi ng isang store doon, ketchup at sweet chili flavor. Hindi naman nakalain na papatok ito. Oo nga, kasi ang alok po din silang salted peanut at cereal flavor ice cream. Kwento po ng isang tauhan ng store, lagi po kasing naghahanap ng bagong flavor ang mga customers nila. Natakam ba kayo mga kapuso? Pagkatapos ngayong tanghalian, mag-ice cream na. Pero Yes. kaya lang, wala pa sa atin yung ketchup flavor at saka chili flavor. Parang papas muna ako doon. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.